So, good day everyone. We are the Group 5 and the topic we will discuss today is Chapter 6 Recruitment. So, next slide. So, our objectives is at the end of this presentation, everyone should be able to first define recruitment and explain its importance. 2. Identify the sources of human resources. 3. Describe the recruitment process. 4. Explain job analysis and its uses. 5. Differentiate job description and person specification. And lastly, identify recruitment methods and media. Next. So let's start with recruitment. Ang definition ng recruitment here is, recruitment is the process whereby an organization communicates opportunities and information to the labor market. So, yung recruitment daw is isa siyang process kung saan yung isang organization is nakikipag-communicate sa labor market para ipaalam na may job opportunity na available. So, ibig sabihin dito, hindi lang basta naghahanap ng empleyado. Ina-advertise din nila para ipakita sa mga tao na may trabaho na pwedeng applyan. So, ang sabi dito sa definition niya is, nag-i-start daw yung recruitment sa communication. So, dito, ini-inform ng company yung mga potential applicants na may opening sila. So, pwedeng gawin ito in some many ways, like job advertisement, like magpo-post sila sa Facebook, job sites, and etc. na we are hiring, etc. Or sa company websites. Ganon. So, basically, yung goal nito is makakuha ng attention ng mga tao para malaman nila na may available na trabaho. So, it aims to attract the quantity and quality of potential employees required to fulfill the human resource plan. So, meron siyang two objectives. First is yung quantity, which is yung quantity is yung dami or numbers, basta dami ng applicants na mag-a-apply. So, kailangan daw maraming mag-apply para may pagpipilian yung kumpanya. For example, kung dalawa lang yung nag-apply, syempre, limitado lang yung pagpipilian ng HR. So, baka mapilitan sila, siguro, na tanggapin yung dalawang applicant na yon kahit hindi qualified kasi nga, dadalawa lang yung nag-apply. So, importante na dapat daw yung quantity is, dapat daw okay siya, dapat madami daw siya. So, next naman is quality. Yung quality ng applicants. So, hindi lang sapat na dapat daw marami lang siya. Dapat qualified din sila. So, ibig sabihin, may tamang skills, knowledge, at competencies para sa job. Kaya, importante yung balance. Kung konti ang applicants, mahirap pumili. Kung marami, pero hindi qualified, sayang din yung effort. So, dapat, ang recruitment strategy ay nakafocus sa pagkuha ng tamang dami at tamang quality ng applicants. So, next is, it is a positive actions by management. 2. First, go into the labor market. Second, communicate opportunities. And lastly, encourage applications from suitable candidates. So, yung recruitment daw is hindi lang passive na naghihintay lang. So, isa daw siyang proactive action ng management. Kapag sinabi natin proactive, hindi naghihintay na may mangyaring bago kumilos. Hindi nila hinihintay na may mangyaring problema bago sila kumilos.
So, sila yung nauunang mag-isip at gumawa ng paraan. So, prepared sila. Parang ganon. So, hindi lang sila naghihintay, sila mismo yung kumikilos para makahanap ng best candidates. So, yon yung recruitment. Next slide po. Sources of human sources or HR. First is the labor market. The sphere of where labor is bought or sold under supply and demand conditions. Dito is yung kung saan yung trabaho is or labor ay parang binebenta or pinagbibili. Like, for example, yung workers ay nag-offer siya ng skills and time, which is that is supply, and the employee na naghahanap ng or nag-aalok ng trabaho or at sahod, that is demand. First is then supply and demand forces. The availability of workers and employer demand influence wage and opportunities. Dito is kung kung maraming kung maraming workers, like for example sa barangay, marami ang like kunwari sa barista, sa isang barangay maraming marunong gumawa ng coffee. Ang ang demand dun is possible na bumaba yung or mababa ang sahod nila. Like, and kung mababa naman ang demand or konti lang yung barista dun sa barangay, possible na mas mataas yung sahod na makukuha nila. Changes in employment patterns. Declines of manufacturing and growth of service industry affect job types. Dito naman is dati marami ang nag-a-apply for barista. Ngayon naman, mas marami na ang nag-a-apply for service or mas gusto na lang nilang mag-serve ng mga products. And increase of woman employment expands workforce diversity and participation rates. Dito naman is mas maraming babae ang nagtatrabaho kaya lumalaki yung diversity workforce or ang diversity workforce is yung halo-halo na yung gender, age at background ng mga employees. In globalization and offshoring, organization may recruit from low-cost countries. Dito naman is nag-hire sila sa ibang bansa na nag-offer ng mas mababang demand or sahod. Technological development, automation changes required skill. Dito naman is, for example, yung isang coffee shop. Isang coffee shop ay kung dati yung worker nila is gumagawa ng coffee manually, so yung may-ari bumili siya ng espresso machine. Yung worker na yon kung dati ang alam niya lang is gumawa manually ng coffee, ngayong may automation na, kailangang matutunan niya na rin kung paano gamitin yung espresso machine na binili. And skill storages, some specialized skill remain scarce despite higher employment development. Dito is may mga trabaho na kulang sa qualified workers kahit marami ang employment. Like for example, sa isang barangay, marami ang naghahanap or maraming naghahanap ng trabaho pero iilan lang or kunwari naghahanap ka ng marunong gumamit ng digital market. Sa isang barangay, marami ang naghahanap ng trabaho pero
iilan lang or kokonti lang yung marunong gumamit ng digital market. Next is internal labor market. When forecasting labor supply, HR must consider current skill base, evaluation of employees' existing knowledge and abilities. Dito is para malaman kung sapat ba yung kakayahan nila para sa future ng company. Like, kaya pa ba nilang mag-exist? Next is workforce size and structure. Assessment of numbers and hierarchical level. Dito naman is para makita kung balance ang bilang ng staff or at kung tama ba ang distribution ng role nila. Like kung fit ba sila dun sa role na pinaglagyan sa kanila. Potential for change, training and recruiting can modify workforce capacity. Kahit kulang yung skills, ngayon pwedeng baguhin sa pamamagitan ng training or pwede silang i-reassign ng role para mas mag-improve at ma-maximize yung skills nila. Internal sources of labor. First is retaining skilled individuals against the flow of labor turnover. Dito is pinapanatili nila yung mga skilled person or skilled employee dun sa company against sa flow of labor turnover. Transferring, moving employees to suitable role. Dito is inililipat nila yung mga employees kung saan sila suit or fit na role. Kung para ma-maximize yung mga ginagawa nila. And training, developing individuals in the required skill and abilities. Dito naman is para makasabay sila sa mga bagong demand na trabaho. Para mag-improve palalo yung skills and abilities nila. Exploitation, employee referrals, using employee networks to find candidates, reconsidering previously screened candidates. Dito naman is kino-consider din yung mga employee referrals like kunwari sa isang company may nag-offer or nag-suggest na may kakilala siyang fit dun sa work na hinahanap nila. Using employee networks to find candidates. Ano naman is yung ginagamit mo yung connections ng mga employee para mahanap yung candidates na gusto mo para sa work mo. Dun sa work na hinahanapan mo ng employee. And reconsidering previous screen candidates. Dito is pwede nating balikan yung mga dating nag uh, dating nag-apply or yes, nag-apply dun sa work na hindi natanggap. Kasi possible na kung dati hindi sila fit dun sa work na ina-apply nila, baka ngayon fit na sila. Kaya kailangan din nating balikan minsan kailangan nating balikan yung mga candidates or yung mga nag-apply dati. Baka kasi fit na sila dun sa hinahanap natin ngayon. Next is additional is labor flexibility. Adjusting workforce number according to demand. Dito is yung kung madaming customer, mag-a-add ng staff. And kung mababa naman ang demand, magbabawas ng staff. For example, dito is pag Pasko. Pag Pasko is madaming mga customers or consumers. Kaya nagdadagdag sila ng mga staff. Next is promotion and succession. Succession is the act of process by which one person succeed to or take over the office or post of another person. Dito is yung
may napapalitan or may pumapalit dun sa position ng nagpo-promote or nagre-retire. Important of management succession planning. Ang management succession planning is ito yung process or paghahanda kung sino ang papalit sa mga key positions kapag may umalis, may nag-retire or ah, nag-retire or nag-leave or lumipat. And next is ensure continuity of performance. Succession is ine-ensure niya din yung continuity ng company. Kasi kung walang succession, um, maaaring ma-disrupt or ma-interrupt yung flow ng company. And next is promotion programming. Establishing the relative significance of jobs through analysis, description, and classification. Dito is para yung line and consequences of promotion ay fair. Establishing methods of assessing staff and their potential. Dito is dapat gumagawa ng paraan yung HR para mas ma-assess yung performance at potential ng mga employees for fulfilling the requirements of the more senior position. Planning training in advance to enhance potential. Dito is dapat magplano yung HR, dapat magplano ng training programs para ma-develop yung mga skills ng employee bago pa sila ma-promote. Para handa sila just in sa mga responsibilities, just in case na ma-promote sila para hindi na sila mabigla. Next is policy regarding internal promotion or external promotion. Dito is dapat mag-set ng clear policy kung mas uunahin ba nila ang internal promotion or yung mga taong nasa loob na ng company or external recruitment or kung mag-hire ba sila ng another employee para dun sa position. Next is promotion policy. All promotion as far as possible should be made from within the firm. Dito is as far as possible dapat yung promotion is nagaganap lang sa loob ng company para mas mas ma-motivate yung mga employees at ma-maximize yung mga existing talent nila. Next is merit and ability should be the principal basis of promotion rather than seniority. Dito, madalas makaka-relate tayo dito dahil 'di ba yung mga company, mas inuuna nila kung pino-promote yung mga matagal na. Kesyo matagal na dapat ma-promote ka na diyan. And dito naman is ang promotion ay dapat naka-base sa skills at performance ng employee, hindi lamang kung gaano na ito katagal dun sa company. Vacancies should be advertised in open to all employees. Dapat dito is transparent yung proseso sa lahat ng empleyado para may chance lahat na mag-apply or ma-promote. Full opportunities for employee to be promoted to the highest grade. Dito naman is dapat ang employees ay may chance na umangat hanggang dun sa pinaka mataas na level na qualified sila dun sa company. Yung mataas na position, dapat dapat may opportunity sila dun sa mga ganong part. Training should be offered in advance of promotion. Dito naman is para handa ang mga employees sa mga bagong responsibilities nila bago sila ma-promote. That is the importance of training. Scales of pay, responsibilities, duties, and privilege should be clear and
communicated. Dito is dapat malinaw yung mga duties, salary, and benefits para walang confusion sa mga employee at para maging fair sa promotion ng company. Internal or external recruitment. Dito is dapat um, ang HR planner is kino-consider iba ang mga factors na ito bago sila mag-decide. Like for this one, availability or of internal talent. Kung may available naman na yung hinahanap ng HR na requirements, kung meron naman yun sa loob ng company, puwedeng yun na lang yung kunin niya kaysa mag-hire pa siya ng ibang or gamitan niya pa ng external recruitment. Yung process na yun is possible na mas mabilis yung process 'pag yun na lang yung kinuha niya, yung nasa loob na mismo ng company, kaysa magre-recruit pa siya ng tao galing sa labas ng company kung meron naman dun sa loob na ng company. And less cost na din yun. Required expertise. Dito naman is kung kailangan ng trabaho ng specialized skills, dito na siya gagamitan ng external recruitment. Next is cost of training versus external hiring. Dapat timbangin kung ano ba yung mas cost effective. Kung ang cost of training ba, yung i-train mo ba yung mga staff mo para mag-fit dun sa work na kailangan mo ng staff, or mag-hire ka ng bagong staff na is dati ng skilled para dun sa work na hinahanapan mo ng gagawa. Organizational changes is kung may structuring or pagbabago sa organization, minsan kailangan natin ng fresh perspective mula sa external recruitment para sa new environment. So, dito naman po tayo sa recruitment process. So, ano nga ba yung recruitment process? So, recruitment is the part of the human resourcing process that focuses on finding applicants. So, dito prinoproseso yung paghahanap at pag-akit ng mga tamang tao na mag-apply sa isang trabaho. Kumbaga, hindi lang ito basta pagtanggap ng tao kundi layunin nito na makabuo ng pool o grupo ng kwalipikadong aplikante para makapili sila sa kumpanya. So, the three aims recruitment process: the creation of a pool of suitable candidates, manage recruitment procedures effectively, provide basis for fair selection. So, yung layunin nito is makahanap sila ng maraming match na kandidato, ganon. And ginagawa nilang maayos at mabilis yung pag-asikaso sa mga aplikante. Then, sinisigurado din, siguraduhin rin na patas ang laban or fair selection para sa lahat. So, example po natin dito is yung coffee shop. So, kunyari yung coffee shop is naghahanap sila ng barista. So, yung recruitment dito is yung pagpo-post sa FB at paglalagay ng hiring sign para lumapit yung mga marunong magtimpla ng kape sa shop nila or kumpanya nila, ganun. Next po. So next is the systematic approach to recruitment. So the overall aim of the recruitment process is an organization is to obtain the quantity and quality of candidates required to fulfill the objectives of the organization.
So, meron ditong 8 systematic stage. So, first is the human resources planning, identify staffing requirements. So, forecasting labor requirements, identifying skill shortage or surplus, aligning recruitment with organizational goal. so, dito sa human resources planning is dito tinitignan kung kailangan ba talaga ng bagong tao, gano'n. So, binibilang kung ilan yung mga kulang at kung ano yung klaseng skills ng kailangan para maabot yung goal ng isang company. Next po. So, next is the job analysis. Determines job characteristics and duties, identifying tasks and responsibilities, determining skills, knowledge, and attributes required. So, dito naman yung pag-aaral sa isang trabaho kung ano yung dapat gawin or saan ito gagawin. So, yung number 3 naman is yung job description, which is a written statements of duties, responsibilities, and relationship of the job. So, dito naman sa description is ito naman yung listahan ng mga tungkulin, yung mga duties, ganon, or yung mga responsibilities. So, sa personal specification naman is profile of the type of person required for the job, essential qualification and experience, desirable skills and attributes, personal quantities and aptitudes. So, dito naman sa personal specification is ito naman yung katangian ng tao kung anong kurso, ganon, kung may experience ba siya or ano yung pag-uugaling meron siya. So, example natin sa mga to is yung sa delivery rider. So, yung sa description is um, yung maghahatid ng package sa tamang address, ganon. Tapos yung sa specification naman is dapat is kailangan may driver license siya, gano'n. Tapos, dapat alam niya yung pasikot-sikot sa daan. So, next is identification and authorization of vacancy, confirming the need to fill a new or replacement position. So, job requisition, new or replacement position, checking need for replacement, authorization for engagement. So, dito naman is yung paghingi ng permiso sa boss kung kukuha ng tao. So, hindi ka pwedeng kumuha lang basta-basta ng kumuha or mag-hire ng basta-basta kung wala ka namang budget, gano'n, or hindi naman hindi mo naman hindi mo naman nakuha yung permiso sa boss mo, gano'n. Ito din yung pag-confirm kung bakit may bakante, kung may nag-hire ba, ay kung may nag-resign ba, gano'n, or kung may bagong bukas na branch. So, halimbawa, nag-abroad yung head chef nyo, then, syempre, nag-abroad siya is wala na siyang, so wala na siya. So, kailangan mong mag-hire ng kapalit niya para lang hindi tumigil yung pag-ikot ng kusina. So, number 6, evaluation of recruitment source, deciding where and how to find suitable candidates. So, dito naman is dito nagdedesisyon kung saan hinahanap yung tao. So, yung internal is ito yung pinopromote nila yung kasalukuyang employee nila. Or example, yung employee nila dati is you. Tapos gusto niyang maging barista. So, yung external naman is yung pagpo-post sa FB or job street o maglalagay ng we are hiring ganon sa labas ng store nila or sa shop. So, number 7 is preparation of publication of recruitment information,
preparing an advertisement, the vacancy. So dito naman is yung pagpo-post ng job advertisement. Kumbaga, halimbawa, gumawa ng poster at nagsasabing hiring, tapos dapat is may experience yung barista, ganun. Then, doon na din sila nagsasend ng resume sa email. So, number 8 is processing application, managing responses before selection begins, screening application, shortlisting candidates, information applicants progress, and preparing for selection process. So, dito na tinitignan yung mga resume or yung mga pag-screen ng nag-apply. So, halimbawa, binabasa na nila yung mga resume ng nag-apply. So, yung mga pasok sa criteria is tinatawagan na nila ganun. Then, yung mga hindi naman is tinetext na nila para maging updated din sila. Next po. So, recruitment policy and best practice. Detailed procedures for recruitment should only be devised and implemented within the context of a current policy or code of conduct. So, para maging professional at patas yung isang kumpanya is kailangan may sinusunod silang code of conduct. So, ito yung mga included. First is yung internal advertisement of vacancies, ensures transparency. So, dito sa internal advertisement is dito, dito is ipinapaalam nila sa mga kasalukuyang empleyado nila yung opening, ganun, or yung transparency. So, efficient processing of application maintains employer image. So, dito naman is dapat wag mo nang patagalin yung pagre-reply sa isang aplikante or mga aplikante, ganun, para maganda yung image ng company. So, fair and accurate information avoid misleading applicants. So, yung dito naman is dapat wag sinungaling sa job advertisement. Kumbaga, sabihin mo na agad yung sahod, ganun, at yung schedule. So, next is non-discriminatory selection supports equal opportunity. So, dito naman is wag mamimili base lang sa kasarian niya, ganun, or edad at sa paniniwala or equal opportunities. And last is the diversity and equal opportunities. Promotes inclusive workforce. So, dito naman is dapat kung mag-hire ka ng tao is kailangan yung may iba't ibang background para maging inclusive yung workforce. Yun lang po. So our next topic is job analysis. So job analysis is the determination of the essential characteristic of a job. It examines component tasks, working conditions, and skills and knowledge required. So yung job analysis daw is isa siyang process ng pag-examine ng isang trabaho para malaman lahat ng essential characteristic nito. So, ibig sabihin, dinedetermine dito kung ano yung actual na ginagawa sa isang job, both mental and physical task. So, kasama na rin dito yung working conditions at environment. So, sa madaling sabi, job analysis is like a deep understanding ng isang job para malinaw kung ano talaga yung requirements at expectation nito sa employee. So, yung output niya kapag is eto na, basis for job specifications, forms, foundation for recruitment criteria. So, yung output ng job analysis is usually job specifications, which is isang detailed document na naglalarawan ng duties, responsibilities, at other
important factors ng job. So, dito rin makikita kung anong klaseng environment yung pinagtatrabahuan ng employee. Kaya important ito for HR decisions. So, next po. So, saan ginagamit yung job analysis? So, job analysis is ginagamit ng maraming managers sa maraming important na bagay sa company. So, first dito is yung recruitment and selection. So, establishes hiring standard. So, yung job analysis is ginagamit para masigurong tama yung hinahanap na employee. Dahil kapag malinaw yung duties at requirement, hindi basta-basta hiring, kundi nagta-target na talaga sila. For example, kung ang job ay graphic designer, sa job analysis malalaman na kailangan dapat may skills ka for Photoshop, may creativity, tapos yung portfolio mo is about designers, as in connected lang dapat siya. So, hindi pwedeng basta lang marunong mag-edit ng picture, kailangan qualified talaga. So, next natin is yung performance appraisal, which is it measures employees' performance. So, dito naman, yung job analysis is ginagamit para i-measure kung nagagawa ba ng employee yung expected task nila. Nagiging basehan ito ng fair evaluation. For example, kung cashier yung in-applyan mo, expected mo na dapat alam mo or marunong ka sa cash handling, dapat mabilis mag-process ng transaction, which is between you as a cashier and yung customer. So kapag nag-evaluate, hindi opinion-based, kundi naka-base sa clear expectations. So next natin is training program development. It identifies skills and gaps. Tama. So, ginagamit naman ito para malaman kung anong skills yung kulang sa employee at anong training yung kailangan nila. For example, kung yung employee sa office is mahina sa Excel, bibigyan siya ng Excel training. So, hindi random yung training na ibibigay. Dapat naka-base sa actual job needs. So, next is establishing pay rates, support job evaluation systems. So, job analysis naman dito is ginagamit para mag-decide kung magkano yung tamang sweldo or sahod ng isang employee sa isang job based sa difficulty and responsibility nito. For example, data clerk. So, mas simple task siya. So, nasa lower pay. And another example is IT specialist. So, mas broader yung or mas complex yung sakop ng IT. So, higher pay siya. So, mas fair yung salary system dahil may basis. Next is risk identification. It identifies workplace hazards. So, nakakatulong naman dito yung job analysis para ma-identify yung possible dangers or risk sa workplace. For example, factory worker, may mga machine doon, hazards, ganon. So, sa construction worker, may high risk of accidents. So, dahil dito, kapag na-analyze na nila, yung company nakakapag-provide na ng safety gear at training. So, next is organizational restructuring, assist redesign of jobs. So, dito naman is tinutulungan nito yung company na i-check kung okay pa ba yung structure ng jobs or kailangan na bang baguhin. For example, baka may job na pwede pagsamahin sa ibang role. So, na-update yung job roles based sa needs ng company. So, lahat ng yan is helpful siya para mas maintindihan yung job. Next po. So, here naman tayo sa content of job analysis. First is employee requirements.
So dito naman is nakalista kung anong qualifications yung kailangan ng worker, tulad ng skills and abilities, experience, training, mga personality traits, mga education, ganon. For example, yung teacher, kung nagkokon ka ng teacher, nag-a-apply, kailangan na may patience, may communication skill, at education degree. Siyempre, dapat magaling ka magturo. Like that. Dapat may skills ka. Next is duties and responsibilities. So, dito naman is detalyadong list ng ginagawa ng employee sa trabaho. Hindi general kundi specific task lang siya. For example, HR assistant duties, encoding employee records, assisting in recruitment, organizing documents, para malinaw kung ano yung expected na gagawin niya araw-araw. So next is working environment. So dito naman is yung kondisyon ng workplace kung saan ginagawa yung trabaho. Yun. Next is social factors. So dito naman sa social factors is dito naman yung pakikipag-interact mo or pagiging connected mo sa other employee, sa ibang tao sa workplace. Ganon. Important to dahil teamwork affects productivity. So, dito naman tayo sa methods of job analysis. So, meron siyang three main methods. First is observation, directly watching job activities. So, dito, mismong HR or analysis or mga higher ups na mga na yung nag-o-obserba sa employee nila habang ginagawa yung trabaho. For example, sa isang factory, 'di ba kailangan nila na as in masinsinan na tignan yung mga employee nila kung ginagawa ba nila ng tama yung mga trabaho nila. Like that. Next naman is questionnaires and interviews, collecting detailed information from job holders. So dito naman is tinatanong yung employee tungkol sa job nila. Parang kinakamusta. So tinatanong nila yung employee nila ano yung daily task mo, ano yung challenges mo, para para makuha yung inside perspective ng mga employees nila. So next is diaries and timesheets, recording daily work patterns. So dito naman sa diaries and timesheet is kung saan yung mga employee mismo yung nagre-record ng mga daily activities nila. So helpful siya para makita yung actual workload and patterns over time. So overall, depende sa nature ng job kung anong method yung pinaka-effective gamitin. So, in summarize, sa job analysis, yung job analysis is yung pag-aaral ng job para malaman yung task, requirements, at working conditions. Okay? Next topic. So, next topic naman natin is job description. So, a job description is a broad description of a job or position at a given time. It is a written statement of duties, responsibilities, and organizational interrelationships. So, yung job description daw is written document or formal. So, parang pinapakita dito yung isang job position sa isang specific na time. So, unlike sa job analysis, na mas detailed at technical, dito naman sa job description is nakalagay lahat ng important details about the job like duties, responsibilities, and kung paano ito connected sa organizations. So, important din na tandaan na yung job is dynamic, meaning nagbabago-bago siya depending sa needs ng company. Kaya, yung job description ay parang snapshot lang ng job at a certain point in time. So, ang final output ng job analysis is about the job is written in organized format. Ay job description. So, yung job description is para siyang guidebook ng employee kung ano yung dapat niyang gawin sa trabaho.
So next is purposes and uses of job description. So dito naman is hindi lang basta, pinapakita dito na hindi lang basta document yung job description. So marami itong important uses lalo na sa recruitment at management. First is to decide which skills and qualifications are required of the job holder. So, ginagamit naman ito para malaman kung anong skills or qualifications yung kailangan sa isang job. So, dito rin binabase yung job advertisement at interview process. For example, kung hiring ng accountant, nakalagay sa job description na kailangan may knowledge sa accounting. Dapat CPA. Dapat marunong sa bookkeeping. So sa interview, chine-check kung fit pa yung applicant sa hinahanap nila. Next is to assess whether the job will efficiently utilize the ability. So, kung magmamatch ba talaga yung job na ina-applyan mo sa abilities na sinasabi mo. Like that. Next is to determine a rate of a pay which is fair for the job is this if this has not already been decided by some other means. So dito naman is help in deciding kung magkano yung fair na sahod based sa difficulty at responsibility ng job. So mas mataas ang sahod ng manager kaysa sa staff kasi mas marami siyang responsibilities at decision making power. Next po. So, dito naman tayo sa contents of job description. First is job title and department and job code number. It identifies the position and its placement in the organization. So, dito naman nakalagay yung job title. Kung, for example, anong association ka? Like that. Department, anong sales department ka? So, sino yung boss mo or supervisor mo? Like that. Next naman is job summary. Provides a brief overview of the main purpose of of the job. Short overview ng main purpose ng job. Dito sinasabi kung ano ang general role at ano ang tools or equipment na ginagamit. For example, a sales associate is responsible for assisting customer, handling transaction, and promoting products. Products. So, basta short overview siya ng main purpose ng job mo. Next is job scope and content, main duties and responsibility. Dito nakalista yung mga detailed tasks and responsibilities ng employee. Sa manual job, step-by-step task. Sa office jobs, main duties. Like that. Also, dito nakikita kung gaano kahirap yung trabaho at kung kailangan ng initiative or independent decision making. So, kung ano yung pinakasakop na duty and responsibility ng isang employee naman to. Next is authority and responsibility. So, defines decision, making limits, and accountability of job holder. So, dito nakalagay kung hanggang saan yung power ng employee at ano yung responsibilities niya. So, dito is yung level ng authority at accountability ng job holder. So, ibig sabihin, malinaw kung ano yung pwede niyang gawin at kung saan siya may responsibility. So, nakaka-help siya para maiwasan yung overlap or conflict sa roles. For example, a supervisor can approve leave request, pero hindi siya pwedeng mag-approve ng hiring without HR manager. Kasi kung ano dapat yung sakop ng job niya, dun lang dapat siya. Huwag siyang maging bida-bida like that. Next is relationships with other jobs. Shows reporting lines and working relationships. So, dito naman is makikita kung paano connected yung job sa ibang positions.
sino yung boss, subordinates, ka-team, or ibang departments. So dito, pinapakita yung connections ng job sa ibang positions, tulad ng reporting lines at teamwork. So nakakatulong ito para maging clear yung communication at workflow sa organization. For example, HR assistant works with HR manager. So, yung pinagkakanan nilang trabaho is yung payroll team and recruitment team. Next is conditions of employment includes hours of works, environment, pay, and benefits. So, kasama dito yung working hours, salary, at benefits. So, mahalaga ito para alam ng employee ang terms ng kanyang trabaho at maiwasan yung misunderstanding. Next is opportunities. So, for training, transfer, and promotion indicates career development prospects. So, dito naman is kung may chance ba mag-grow yung employee sa company. Good for career growth and development din siya. So, nakakatulong siya para mas ma-motivate yung employee at makita nila yung future sa organization. That. For example, entry-level employee can be promoted to team leader after good performance. Siyempre, pag nagpakita ka ng skills mo or good performance mo, siyempre mapro-promote ka kung deserve mo talaga siya sa mas maging mataas. That. Next is objectives and expected rules, which will be compared against actual performance during employee appraisal. So, dito nakalagay kung ano yung expected naman na output ng employee na gagamitin din sa performance appraisal. Dito ay nilalagay yung mga goals na inaasahan ma-achieve ng employee. Ito rin yung ginagamit bilang basehan sa performance evaluations. Next is for formal qualifications required. So dito is education and experience criteria. So, dito naman is nakalatag yung mga educations, license, or certifications na kailangan. So, ito yung education experience na kailangan para sa job. Mahalaga siya for recruitment dahil dito nakabase kung sino yung qualified applicants. For example, accountant. Siyempre, kailangan CPA. Yung teacher, siyempre, kailangan nakakuha ng education degree or LET passer. Like that. Next. So, dito naman tayo sa limitations of job description. So, yung trabaho ay hindi stay put, which is nagbabago-bago siya over time dahil sa technology at organizational changes. Kaya, ang job description ay kailangan i-update regularly para manatiling relevant. So, sabi dito is, they are only suited for jobs where the work is largely repetitive and therefore performed by low-grade employees. Sabi nga ni Townsend dito that job descriptions are limited use. Mas bagay ito sa repetitive jobs lang. Means yung ang work is paulit-ulit lang or same task, ganon. So, complex jobs, hindi lahat ng task kayang i-define, ganon. So, next is jobs constantly change. Roles evolve due to technology and restructuring. May become outdated, requires regular review and revision. So, since mabilis magbago yung business environment and job description, nagiging outdated. Kapag hindi na-update yung job, yung job description, is nagiging outdated nga at hindi na accurate na pwedeng magdulot ng confusion sa mga employees. So, next is may reduce flexibility. So, minsan nagiging dahilan nito na not in my job description mindset.
So, parang, hindi ko naman yan trabaho, ba't ko naman yan gagawin? Wala yan sa job description ko, like that. Parang nagkakaroon siya ng limit or boundaries. Like that. Minsan nagiging cause siya ng rigid thinking kung saan yung employees focus lang sa nakasulat sa job description instead of helping beyond their defined task. So dahil dito, nagkakaroon ng demarcation disputes, yan nga, demarcation disputes or confusion about responsibilities. Nagkakaroon ng conflict kapag yung employee is tumanggi sa task na hindi nakasulat sa job description na pwede magdulot ng misunderstanding sa workplace. So, ito is kaya yung job description should not be treated as fixed or absolute. So, dapat ito is regularly updated and dapat flexible siya depending sa needs ng organization. So, mas important pa rin yung actual performance and customer needs kaya strictly following the document. Next. So next is alternative to job description. So because of limitation, alternative may be used. So maraming companies ngayon yung gumagamit ng mga mas flexible approaches. First nito is goal competence or accountability profiles. So dahil sa limitation ng job descriptions, may ibang approach na ginagamit yung companies or organization. Isa na dito yung goal or competence profile kung saan yung focus ay sa outcomes or results na dapat ma-achieve ng employee instead of strict task. So, mas flexible siya and performance-based. For example, instead of saying answer emails, dapat mas sabihin niya in broader way na respond to customer inquiries within 24 hours para mas kwan yung limit niya, hindi masyado kwan yung limit niya. So, mas result-oriented siya kaysa task-oriented. Next is role definitions. So, eto naman is mas modern approach siya. So, hindi lang siya nakafocus naman sa task, kundi sa overall role contribution sa company goals. Ito naman ay may general at flexible na description ng job na nagbibigay naman ng freedom sa employee na mag-adjust sa iba't ibang situation. So, for example, instead of saying HR assistant files document, dapat mas broader or mas magandang sabihin na supports HR operation to improve employee experience and organizational. Dapat mas broader yung pagkakakuan nila kaysa dun sa may limit para maiwasan yung limit. Ito yun. So, these alternatives allow greater flexibility, adaptation to change, focus on performance outcome rather than fixed task. So, yung job description is written summary ng job duties, responsibilities, and relationships. Job analysis, deep understanding of the job. Job description, written document of the job. Okay. Next presenter. Person specification. So, ano nga ba ang person specification? Ito ay description na ideal na candidate na hinahanap ng isang organization para sa isang specific na trabaho. Ibig sabihin dito, nilalagay kung anong skills, qualification, at personality na kailangan ng aplikante sa kanyang posisyon. Ayon kay Professor Alec Roger, ang person specification ay ginagamit para ma-match ang job requirement sa personal qualities ng isang tao. Tinatawag itong matching principle, ibig sabihin dapat tugma ang kakayahan ng isang aplikante sa kailangan ng trabaho.
Next slide. Model for person specification. May dalawang kilalang models na ginagamit sa paggawa ng person specification. 7-point plan Roger noong 1970. Ito ay may 7 factors tulad ng number 1, physical attributes. Dito, makikita mo ang isang tao na malinis ang kanyang pananamit, itsura at abilidad na magsalita, maganda ang pakikitungo sa iba. Attainment, educational background. Dito sa educational background kung nakapagtapos ba ng senior high school, college degree at masteral. Sa next, special aptitudes, skills like speed at accuracy. Kung mabilis ka sa iyong trabaho, mabilis ka matuto. Interest, hobbies at preference. Interest dito ay ito yung mga hobbies at preference ng isang tao. Makikita mo sa isang tao na masaya sa kanyang ginagawa, ay makita mo sa isang tao na masaya siya sa kanyang trabaho. Disposition. Dito makikita mo ang personalidad ng isang tao like pagiging friendly, pagkikipag tungo sa iba, mabait, be kind to others. Background, personal history. Dito sa kanyang personal history ay ang kanyang pamilya, school at natapos niya. Next sa 5-point pattern of personality ni Moira Fraser noong 1971. Impact on others. Paano ka makitungo, paano ka lamuha sa iba. Qualification. Number 2, acquired knowledge or qualification. Education at experience mo sa araw-araw na yung ginagawa ng mga natutunan mo sa school training, experience at iba pa. Innate ability, natural skill. Pinanganak ka ng magaling sumayaw, kumanta at may katalinuhan. Motivation, goals at effort. Dito makikita mo ang isang tao na may gustong patunayan at may goals sa buhay at ma-effort sa kanyang trabaho. Adjustment, dito may emotional stability at pagkikisama sa iba. Kung anong problema mo sa bahay, wag mong idadala sa iyong trabaho. Basically, parehong ginagamit ito para malaman kung qualified ba ang isang tao sa kanyang job o aplikante sa tao. Next slide. Essential. Ito yung required talaga na example, honesty ka sa isang cashier. Dito, magikitaan ka ng isang manager na magtitiwala sa iyo at hindi ka responsable sa mga pera. Number 2, desirable. Hindi required pero advantage. Example nito ay good communication skills. Kung disiplinado ka bang tao, maganda bang yung magaling ka ba? Magaling ka bang magsalita, communication skills. Sa contra-indicate naman tayo, negative traits na dapat mong iwasan. Example, hindi ka marunong makipag-teamwork sa iba, wala kang kibo kahit nahihirapan ng iyong leader. Dito, kailangan mo ng teamwork. Sa madaling salita, ang person specification ay mahalaga dahil tinutulungan nito ang company na
makahanap ng tamang tao para sa trabaho, at makamit ang goals sa kanyang company. Next slide. Limitation of person specification. Number 1, with range of variables. Dito maraming factors ang tinitignan. Skills, education, experience, at personality mo. Kapag kapag sobrang daming requirements kapag sobrang dami requirements, nagiging komplikado, magulo, nagiging masyadong stricto ang isang company. Kapag may job hiring, kailangan mo ng college graduate, 5 years experience, mga ganun. May leadership skills ka ba? Lack of flexibility risk. Hindi na-update ang requirements. Dito, kapag lumang person specification, hindi makakasabay ang isang tao sa pagbabago ng trabaho. Kailangan requirement marunong sa mga old software. Pero ngayon, ginagamit na natin ay mga bagong sistema tulad ng computer at marami ibang iba. Loss of relevance. Hindi na useful ang requirements dahil sa pagbabago-bago ng panahon at pagbabago ng mga may skills, experience, iba-ibang skills, experience na hindi naman kailangan. Dito, dapat ang marunong ka sa mga typewriter, pero ngayon, hindi na. Kasi upgraded na tayo sa mga technology, digital at e-commerce at marami pang iba. Overemphasis on educational attainment. Sobrang focus sa diploma, hindi na tinitignan ang iba pang hindi nakapagtapos pero fit naman sa kanilang trabaho kasi marami silang experience. Magaling naman sila sa trabaho. Kahit hindi sila college degree. Number 5, global labor market diversity. Iba-iba ang education sa bawat bansa. Hindi pare-pareho ang school system sa buong mundo. May foreign applicant na skill pero hindi tinatanggap dahil kasi iba ang format sa Pilipinas at sa ibang bansa. Next slide. Competence profile. Behavior-based definition. Ibig sabihin nito, ang competence ay nakabase sa ugali, kilos at galing sa trabaho. Ayon kay Woodruff noong 1992, ang competence ay hindi paano kumilos ang tao kung paano ginagawa ang trabaho, paano siya mag-perform, paano siya makitungo, paano siya makipag-communicate sa ibang customer. Focus on behavior and performance. Mahalaga ang kayang gawin ng tao, hindi lang sa papel o sa mga Latin honor na yan. Halimbawa, mas pipiliin ng isang kumpanya ang may experience, magaling sa trabaho, mabait at maraming napatunayan sa ibang company. Kahit hindi ka top graduate dito, basta masipag at magaling ka, ay pasok ka. Competence framework. Ito ay listahan o sistema ng mga skill, behavior kailangan sa tao na may pagsisikap, may goals at may standard sa kanyang pagkatao.
Next is linked to strategic objective. Yan na ba tayo? Tama. Next is linked to strategic objective. Ang competence ay hindi nakaline sa goals ng kumpanya kundi sa skills na dapat hinihingi na meron sa iyo. Tumulong sa success ng kumpanya. Dapat tumugma ang vision at mission mo sa goals mo at sa goals ng company. Sector or organization specific. Dito, iba-iba ang competence depende sa industry o kumpanya. Hindi pare-pareho ang skills ng isang company at ng isang aplikante hindi pareho ang skills ng isang aplikante at sa isang trabahador. Hindi pareho ang skills. Hindi pareho ang skills sa isang company at sa isang trabahador na hindi magtugma o mag-fit sa isang company. Next slide. Dito, advantage of competence based on profile. Direct link to strategy objective. Ibig sabihin nito, tumutugma ang hiring sa goals ng kumpanya kapag competence-based ang hiring, kinukuha mong empleyado ay makakatulong sa business goals mo. Kung goal ng company ang good customer, kung goal ng company ay ang good customer, dapat hahanapin mong aplikante ay magaling makipag-usap, communication. Saan na tayo? Ay dito sa reflect best practice. Dito nakabase sa pinakamagandang standard o best of doing things ng isang kumpanya o ginagaya ang standards ng mga experts o professional bodies kaya mas reliable at industry ready ang employees. Flexible and non-prescriptive. Dito hindi sobrang strict at madaling i-adjust ang isang kumpanya. Hindi fixed o rigid ang mga requirements, pwedeng i-update depende sa change ng hiring ng job. Pwedeng idagdag sa mga required na skills, 5 years experience, mga ganun. Pangangailangan ng kumpanya sa isang aplikante. Applicable at all organizational levels. Dito pwedeng gamitin sa lahat ng posisyon sa kumpanya. Mula manager, staff. Ganyan ba? At kung teamwork ang kailangan, lahat kayo gagalaw. Kung teamwork ang kailangan, lahat ay gagalaw. Dito maano mo yung mga core values ng isang company. Accurate and non-discriminatory. Mas fair at mas tama ang pagpili ng empleyado sa isang company. Hindi palakasan, walang backer. Hindi lang basta pinili kasi masyadong malaki ang kapit. Dito dapat fair ang pagkuha mo sa aplikante. Dapat nasa process. Dito sa competence profile ay good because aligned sa goals ng company based sa best practice kasi flexible, applicable sa lahat ng levels, fair at accurate sa hiring. Yun lang po at maraming salamat.
So, ang internal recruitment is ang pag-hire ng mga workers mula sa labas ng company. So, hindi lang ang mga current employees ang kinukuha nila, kundi ang kumukuha din sila ng mga new applicants. So, nakakatulong ito para makakuha ng fresh ideas at bagong skills. So, why it matters? So, external recruitment is important kasi mas maraming choices na applicants, mas maraming pagpipilian. So, makakatulong ito para makahanap ng best workers at maging competitive ang company. So, pero mas matagal at minsan mas mahal kaysa sa hiring process, ay sa internal hiring. Next po. Method and evaluation. Unsolicited request. So, ang unsolicited request is ito yung mga nag-a-apply kahit walang job post, like walk-in or resume submission. So, maganda ito kasi may effort yung mga applicants, pero minsan dumadami at mahirap na i-handle kasi nga wala pang job post and nag-a-apply na sila. So, existing contacts. So, ang existing contacts, so ito naman yung mga former employees, retirees, or mga past applicants. So, kilala na sila kaya madali na ito i-hire kasi may tiwala na sa kanila. Pero kailangan ding updated ang mga records nila. Third is referrals. Ang referrals naman is ang mga employee na nagre-recommend, yung mga employee yung mga nagre-recommend ng kakilala nila. So, for example, ikaw is nagtatrabaho sa company and then nirecommend mo yung kakilala mo sa company yon. So, mas mabilis ang hiring kasi nga nirecommend mo siya, so hindi mo naman gusto na masira yung reputation mo sa company yon. So, pang-apat is job centers. Ito naman yung mga government offices na tumutulong maghanap ng trabaho. Tinutulungan yung mga tao para makapaghanap ng trabaho. So, libre lang ito kaya mas madaming applicants ang humihingi ng tulong sa government na ito. And kailangan hindi basta-basta makaka-apply dito kasi kailangan mo munang mag-screen. Kailangan ng screening. Pang-lima is resettlement service. So, ang resettlement service, ito naman yung mga ex-soldiers. Tinutulungan nila ang mga ex-soldiers para makahanap ng civilian job. So, dahil sa skilled at discipline na sila, kaya nakakakuha sila ng mas mabilis na trabaho. Pero kailangan nila mag-adjust sa new environment kasi hindi naman same sa dati nilang trabaho. Pang-anim is career services. Ang career services naman sila yung mga tumutulong sa mga student at graduates na makahanap ng trabaho. So, mas nakakakuha sila ng trabaho kasi may mga talent sila kaso kulang sa experience. Kaya need muna nila ng mga training ganun. So, employment agencies. Ang employment agency naman, ito yung mga agency na naghahanap ng mga workers para sa company. So, para mas mabilis ang process ng hiring process. Pero may bayad ito. Pero ginagawa na parang ng company ito para mas mapadali ang kanilang trabaho na mag-select ng mga applicants. Selection consultants. Ito naman yung mga expert sa hiring process. So, mas madali ang recruitment kasi nga expert na tong mga to. So, pero mas mahal at minsan hindi kabisado ang company culture.
outplacement consultant. Ang outplacement consultant naman ang mga tumutulong maghanap ng skilled or senior workers. So, ayun nga guys. Ano yun? Puta. No. Wait lang guys. Tangina may tumunog. Sorry. Next. Ano na saan na ako? Saan na ako? Search consultant. Ito naman yung nag-hire sila mula sa school or sa universities. So nagda-direct na sila dahil sa mga graduates galing sa mga universities. Pero kailangan muna nila ng training para makakuha ng mga experience. And last is the internet. So, ginagamit ng mga company ang internet or social media para makapag-hire at mas mapabilis ang pag-hire ng mga applicants. Pero minsan kasi may mga fake infos na nilalagay ang mga ito kaya at saka mas dumadami ang mga applicants kasi nga online lang. Hindi na sila mapapagod. Next po. E-recruitment. Using the internet to search, hire candidates faster, easier, and more efficient in today's digital hiring environment. So, ang e-recruitment is ang ginagamit nila yung internet or social media para maghanap at mag-attract ng mga applicants. So, ginagawa nila ito para mas mapabilis at mas efficient kumpara sa mga traditional na hiring. So, first is online advertising. So, posting vacancies digitally. So, pinopost nila yung mga vacancies na job sa internet. So, para mas maraming tao ang mas maraming taong makakita sa job opening. And pangalawa is employer website, providing job information. So, ang employer website is ito yung website ng company kung saan is nilalagay nila ang mga job openings or at infos about hiring. So, dito pwedeng tignan or i-check ng mga applicants kung ano ang mga available jobs. Database searches, matching CVs electronically. So, ang database searches naman is dito gumagamit ang company ng system para hanapin at i-match ang mga CV or resume ng applicant. So, mas madaling makita kung sino ang fit sa job na to. Kung sino ang pinaka-swak sa trabahong yon. So, last is online application and test. Online application and test is digital screening tools. So, ang online application test is ang mga applicants ay nag-a-apply online pero may mga sinasagutan silang mga test. So, ginagamit ng mga company ito para ma-screen agad kung qualified ba sila sa trabahong yon. Next po. Recruitment advertisement. So, recruitment advertising aims to attract the target market of labor. So, ang recruitment advertisement ay ginagawa ng company para mag-post o mag-attract ng mga employees sa online. So, pinupost nila yung mga advertisement nila sa online. So, ginagawa nila ito para makuha yung mga attention ng mga tao o yung mga naghanap ng work para malaman nila na nangyari sa company na to. Ganon. So,
bahagi ito ng hiring process dahil dito nagsisimula ang pagkuha ng mga new workers. So, next po. What advertisement should contain? So, ang job advertisement kasi ay dapat may kompletong info. Hindi basta-basta gumagawa ng advertisement. Kailangan is kompleto na dun sa ads na yon. So, ito yung mga kailangang i-consider o kailangang ilagay sa advertisement. First is the organization. Dito nilalagay kung ano ang main business ng company at kung saan ang location ng company. Second is the job. So, nilalagay ang mga kung anong title ng trabaho or mga main task, kung anong mga gagawin sa trabaho. And then, yung mga special features ng trabaho, kung may extra or special na work setup pa ito. And then, C is condition. So, special factors affecting the job. So, dapat din ilagay yung mga special condition o situation sa trabaho. For example, working hours, place, or mga rules. And D is qualifications and experience. So, kailangan din ilagay yung mga, required din ilagay yung mga skills at experience sa advertisement. And then, preferred. So, mas okay kung meron pero hindi ano daw? Dapat preferred, and then dapat ilagay din yung mga ibang skills at knowledge na kailangan. So, panglima is reward. So, need din ilagay kung ilan yung sweldo or may benefits ba sa trabahong yon. And then, kailangan din ilagay yung mga training and career development opportunities kung mag-grow ba sila sa career na yon. So, last is application details. So, application details is kung paano mag-apply. Dapat ilagay kung paano sila mag-apply, kung kanino nila ipapasa ang application at kung kailan ang deadline nito. So, aim of recruitment is, ang goal ng recruitment ay makakuha ng tamang applicants na qualified sa trabahong yon. So, lahat ng applicants ay dadaan sa selection process para mapili ang best candidate. So, application must enter the selection process. Ayun nga. Kailangan dumaan sa selection process. Next po. So, applications. So, ang application is ang paraan kung paano mag-apply ang mga tao sa trabaho. So, may tatlong types ito. First is unsolicited letter, email, walk-in, or other inquiry. So, ito ay kapag ang mga applicant is nag-a-apply ng kahit walang job post. So, pwede silang mag-send ng email o letter. Pwedeng pumunta direct sa company at saka pwedeng magtanong lang kung may hiring ba sa company. So, ibig sabihin nag-a-apply sila kahit wala ito. Second is application form. So, application form naman, ito yung mga sinasagutan ng mga applicant. Dito nilalagay ang mga personal info, skills, at experience. Last is curriculum vitae or resume. So, ito yung document na nagpapakita ng mga info ng applicants. For example, yung mga school background nila, yung mga experience and mga skill nila. So, pinapakita nito kung ano ang kaya mong gawin sa trabahong ina-applyan mo. So, next po. So, dadako naman na tayo sa internal recruitment. Recruitment from within the organization. Internal recruitment involves filling vacancies using existing employees rather than external candidates. So, ang internal recruitment is yung mga pagkuha or kinukuha nila ang mga employees kapag may mga vacant na mga
trabaho sa loob ng company, hindi na sila kumukuha sa labas, kundi sa loob na lang ng company. So, so, hindi na sila lumalabas pa sa company, doon na lang sa loob sila nag-hire kung may mga vacant mang trabaho sa loob ng company yon. So, policy or agreement requirements. Used in some organizations, internal negotiated with trade union. Use of internal communication channels. So, ang use of internal communication channels, vacancies are communicated using organization media and networks. So, sa ibang companies, required talaga ipaalam muna ang job opening sa loob ng company dahil sa agreement. Yun nga yung union rules or trade unions. So, internal vacancies may be advertised through paano nga ba nila ina-announce ang job opening sa loob ng company? So, gumagamit sila ng mga notice boards, in-house journals, memorando, sorry. Memoranda to supervisors, managers. So, galing sa mga supervisors or sa managers. And then, yung mga word of mouth, yung mga sabi-sabi, yung mga chismis sa loob ng company. Kaya nila nalalaman na may job opening. So, ang internal recruitment is ang pag-fill ng job gamit ang employees sa loob ng company. Next po. So, method of internal recruitment. First is advertising for self-applicants. So, ang mga employer na mismo yung nag-a-apply sa job na naka-post sa loob ng company. Yung sarili na nila yung nag-i-insist na gusto nila yung job na yon. So, nag-apply na sila sa job na yon. And next is soliciting recommendation from supervisor or managers. So, yung mga managers or supervisors na yung mga nagre-recommend ng mga employees na bagay sa job na yon based sa performance nila. So, CID is formal succession, promotion, and transfer planning. So, promotion and ito is may plan ang company kung sino ang pwedeng ma-promote o ilipat sa ibang position based sa performance nila. And characteristic of internal recruitment. Low additional cost. So, low additional cost is most methods rely on existing internal system and employee record. So, hindi na nila kailangan gumastos ng malaki kasi nasa loob na ng company ang mga workers na hinahanap nila. Second is accessible performance information. Management already has data on employees' skills, attitudes, and work history. So, alam na ng company ang skills at performance nila. So, last is efficient process. Less time is required for screening and background check. So, mas mapabilis na ang hiring process kasi kilala na nga nila ang mga applicants sa company yon. So, in simple words, internal recruitment is ang pag-hire o paglipat ng mga workers sa loob ng company. That's all. Thank you. So now let's discuss the evaluating recruitments. So when do we evaluate recruitments?
Ibig sabihin, chine-check natin yung nasa loob ng isang company, kung yung mga nagtatrabaho doon sa company. So first is, siyempre, tinitignan natin kung fix ba sila dun sa pinasok nilang trabaho, sa binigay nilang resume, kung okay ba sila sa binigay mong task, or kinuha niyang task. Number two is getting suitable person into their jobs. Kaya yung sinabi ko, kung suit ba sila or fix ba sila doon sa work nila. At the required time, syempre, kung hindi ba sila lumalagpas sa oras or nagkukulang sa oras. And number four, at unacceptable costs, hindi lumalagpas sa budget or sa mga gastusin sa company. And last, strategic level. Check if the recruitments align with overall plans. So, kung tugma ba sila or align or right person sila para sa company. Sabi dito, meron tayong 4 level. Kaya sabi ni Canon 1991. First is performance indicator. So, performance indicator, tinitignan nila ito yung tinitignan nila sa mga tao. First is total number of applicants that receive. Kung ilan ba yung mga pumasok, ang nagbigay ng mga resume. And number two is time taken to locate applicants. So, ibig sabihin, kung gaano katagal nakahanap ng tao. So, number 3, cost per applicant. Kung magkano ba yung mga nagagastusin per applicants. Time taken to process application and per application. Kung gaano katagal basahin o suriin yung mga papers ng mga applicants. Number of female, minority, disabled, and mature age applications. So, dito binibilang din nila yung mga nasa loob ng isang company, kung babae o lalaki, bata or matanda, even those yung mga may mga disabled. Number of qualified applicant and number of qualified female, minor, disabled, or mature age application. So dito, binibilang din nila kung ilan ang mga bagay o pasok. Kahit na may disable sila, kung pasok ba sila sa trabaho ito. So ang purpose nito is tinitignan kung assess effectiveness and cost efficiency, equal opportunities, and recruitment admin. And so, ibig sabihin kung effective ba sila sa paglago ng kumpanya, kung habang sila ay na-hire, kung lumalago ba yung company pagkatapos nilang i-hire. O sulit ba yung mga gastusin, and patas ba ang pagtanggap ng lahat, then kung maayos yung kanilang trabaho. Post-entry criteria, offer per resources methods, and training cost, time, and the performance and length of service. So ito yung tinitignan nila pagkatapos silang i-hire. Siyempre pag na-hire na sila, ito yung mga tinitignan nila kung saan nila nakita yung mga offer na job, kung sa Facebook ba or sa dyaryo or sa TV, ganun. Training cost, time, kung ano yung kung matagal ba sila bago na hire. Siyempre kailangan nilang malaman yung mga ganung bagay para in case
na mag-hire uli sila is magiging advantage na nila yung ganun bagay. Next. Number 2, cost effectiveness. Cost effectiveness. So dito, ang minimeasure naman nila dito yung mga gastos. Gastos, I mean. Sulit ba yung paggastos? Measure cost effectiveness of recruitment methods. Example, some advertising may be too expensive for the result if even. Para mas ano pa natin, explain pa natin is, explain natin siya sa scenario. For example, meron ditong advertisement. Kanya nagpagawa ka ng hiring sa TV, sa dyaryo, gaya na sabi ko kanina, sa dyaryo, sa kung saan pa pwedeng ibigay yung mga adverts, Facebook, mga ganun, sa YouTube. Siyempre yung mga ganun may bayad. Kung mas malaki ba yung naging gastos nila, kung naging effective ba yung mga nagawa nila doon. Kung mas marami ba yung na-attract or kokoonte, mas marami pa yung mga nagastos. So number 3 is workforce monitoring. So dito minomonitor din yung mga bagong hire kung effective ba sila sa isang company, kung equal ba yung mga nakukuha nila dun sa mga sa environment na yun. So dito tinutulungan din i-identify yung underrepresented groups. When do we say underrepresented groups, is yung gaano kadami yung babae, tsaka yung mga lalaki, matanda, at tsaka yung mga babata. So underrepresented kasi ibig sabihin is halimbawa is isang company, may mga babae at tsaka lalaki lang na andun. So, tinitignan nila kung sino mas marami. Anyari mas marami mga lalaki, ibig sabihin underrepresentative ang babae. Kung mas marami naman ang bata ay sa matanda, ibig sabihin underrepresentative ang mga matatanda. So, number 4 natin. Attitude. Ganun tayo, diba? Attitudes survey. So, by the word itself, paghingi ng opinion or feedback ng mga newbies. Hindi lang siyempre yung mga newbies, pati na rin yung mga matatagal na din sana. So dito, sabi kung did the job and given a fair idea and role. So, kung malinaw ba yung trabaho sa kanila. And number 2 is kung nainis sila, bakit nga ba natagal yung pag-hire sa kanila? So, what is the purpose? Is para in future, malaman nila yung mga nararamdaman ng mga pumapasok magbibigay ulit ng mga resume. Yun yung magiging advantage nila. Dahil nga alam na nila kung ano yung kulang, yun yung magiging advantage. So ito. Other evaluation methods. But benchmarking. Compare with good practices in other organizations. Internal customers, feedback lines, manager, and job analysis. So, ibig sabihin, kinukumpara ng mga bago yung mga ginagawa nila
kung may naging magandang epekto ba yung ginawa nila sa ikakalalago ng company. So, internal customer feedback, siyempre pa kailangan din ng mga comments ng mga managers. Hihingi din sila ng opinion sa manager kung ano ba yung mga dapat na i-improve. Job applicant and recruitments. Ito naman yung mga comments. And so on. So now, wala pala. I think dito na po nagtatapos. So that's all for the recruitment chapter 6. Thank you.